Gentlemen, the Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps, dito sa Tokyo, Japan. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging produktibo ang kanyang state visit sa Japan. Kahapon, pasado alas 6 ng gabi, ay nakarating sa Japan ang Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos at ang buong delegasyon ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagbisita sa Japan upang mapalawak ang kooperasyon sa iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, enerhiya, kalakalan, infrastruktura, depensa, teknolohiya sa kalawakan at pagpapaunlad ng Mindanao. Inaasahan ding tatalakayin ang mga usaping pangrehiyon at pandaigdigang sitwasyon sa West Philippine Sea, ang nagpapatuloy na conflict sa Middle East, ASEAN, ang cooperation sa United States at iba pang usapin. Ngayong araw, inaasahang magiging abala ang Pangulo upang isulong ang pagpapatibay ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at ng Japan. Kaninang umaga, mainit na sinalubong ang Pangulo at ang unang ginang sa isang welcome ceremony at state call sa Imperial Palace. Nakatakda ring pangunahan ng Pangulo mamayang hapon ang pagpupulong kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives. Bago matapos ang araw, dadalo ang Pangulo sa roundtable meeting at makikipagpalitan ng pananaw sa malalaking kumpanya dito sa Japan at iba't ibang stakeholder kaugnay ng posibleng bagong proyekto at pagpapalawak ng pamumuhunan sa larangan ng kalakalan, turismo at mga kaugnayan na may kaugnayan na industriya. Mamayang gabi, dadalo ang Pangulo kasama ang unang ginang state banquet sa Imperial Palace. Maliban sa pagpapanatili sa masiglang ugnayan ng Pilipinas at Japan, layunin din ng state visit ng Pangulo sa Japan ang makahikayat ng maraming negosyante na mag-invest sa Pilipinas upang makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Binigyang halaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ambag ng mga Pilipino sa Japan. Ilang minuto matapos ang kanyang pagdating sa Tokyo noong Martes ng gabi dito sa Japan, agad na binisita ng Pangulo ang Filipino community. Ang kanyang mensahe binigyan diin ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pilipino lalong-lalo na ang pakikipagkapwa-tao at pagiging maaasahan ng mga Pilipino. Pinuri rin ng Pangulo ang mga Pilipino sa Japan dahil sa kanilang sipag, tiyaga at pagiging mabuting kinatawan ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang mga Pilipino ang siyang nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Hinikayat din ng Pangulo ang mga kabataang Pilipino na samantalahin ang mga oportunidad dito sa Japan habang pinapanatili ang kanilang pagka-Pilipino at paggalang sa kultura at batas ng bansang banyaga. Sa huli, nananawagan ang Pangulo sa mga Pilipino na manatiling maging mabuting mamamayan at patuloy na magbigay ng karangalan sa Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may we get the Malacanang's thoughts on the walkout by the minority senators over a clash with the majority with regard to the proposal to allow online voting? Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. Nadinig na rin po natin mismo kay Senator Alan Cayetano na ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. So, ito ba ay isa sa mga justifiable reasons na mababanggit para makapagboto online? So ito ay talaga malaking question, although noong parati sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Ngunit dito natin makikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para
malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Given that you have always emphasized and Malacanang has always emphasized the need for accountability, sabi nyo lagi, managot ang dapat managot. Ano naman po yung stance nyo with regard to the proposal itself na payagan ng online voting, considering na may mga nagsasabi na it might allow yung mga senador na may haharaping kaso na bumoto kahit wala sila dun sa Senado? Dati naman ay napayagan ng online voting, mga Zoom meeting, dahil meron tayong kalamidad na hinaharap noon. At sa pagkakataong ito ay wala naman tayong masasabi na anumang force majeure, calamity, na mag-justify ng mga online voting. But still, muli, ito ay nasa kanilang pagpapasya. Wala sa pagpapasya ng administrasyon, wala sa pagpapasya ng Pangulo. At dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong at pagkakaroon ng diskusyon. Sorry, isa na lang po pahabol. So, naniniwala ba kayo na yung online voting will enable yung mga pagtatago or makaiwas sa mga pag-aresto Katulad nga or ng accountability po? Yes. Katulad nga na nadinig natin mismo kay Senator Alan Cayetano, bago pa man nangyari itong May 11 incident, siya mismo ang nag-justify na okay lang, ayos lang, na hindi pumasok si Senator Bato dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad na hindi siya maaaresto. So lumalabas sa kanyang bibig mismo na ito'y justifiable reason. So hindi natin malalaman, hindi natin alam kung ito ba ay nararapat na gawin mismo ng Senado. But still, hindi tayo manghihimasok kung ano ang kanilang magiging desisyon. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Hi ma'am, just a follow-up. Of course, dahil po magkakasunod din yung mga cases filed against those senators na part ng majority, there are concerns na baka mamaya tina-target na ng administration yung Senate majority. What do you want to say about that? Ang mga issue na naibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling. Sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa SOSI niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Ito naman ay dahil sa pagiging mapanuri ng iba nating mga kapatiran dito sa media, na siyang nagpusisa, nagkaroon ng pagsuri kung bakit hindi nagtutugma yung SALN at ang SOSE. Hindi ito nanggaling sa administrasyon at si Senator Marcoleta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. Ang isa sa pinangalanan niya ay si Mike Defensor. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. At kung may pag-iimbestiga mang gagawin ng ombudsman, ito po ay hindi panghihimasukan ng administrasyon. Ang patungkol naman po kay Senator Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello ma'am, may we get updates po sa paghahanap po kay Senator Bato de la Rosa, if may updates na po? Sa ngayon po, ang huli natin pagkakaalam mula kay SOJ ay hanggang ngayon ay hinahanap pa po. Pero kung ano po yung exact location or whereabouts ni Senator Bato, hindi po natin ito maibibigay sa ngayon. May development po ba yung search po sa kanya? Nasa SOJ na po yan. Ito po ay parte ng operasyon. So kung may update po sila naman po ang magbigay, mga updates na dapat na maisa publiko at may mga updates na
pang-internal lamang. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. Ma'am, with the recent events in the Senate, doesn't the Palaceon need to issue a firmer stand? Kasi sabi niya po, we don't want to intervene, di ba po? But given all the events that's happening, at nag-walkout na po yung minority bloc yesterday, we're talking about CHA constitutional amendments. Ano po ang firmer stand ng Palasyo? Sa ngayon, nakita niyo po, kung pag-uusapan natin dito ay yung no elections, nakita niyo po ang reaction mismo ng Pangulo. Hindi na siya nagsalita. Facial expression, body language, alam naman po natin na walang katotohanan yan. At kung may nag-walk out po, still, ito po ay paninindigan ng ibang miyembro ng Senado na sa kanilang pagkakaalam ay hindi dapat na nagaganap. So muli, hindi manghihimasok kung ano man ang nangyayari sa Senado, hindi po manghihimasok ang Pangulo at ang administrasyon. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Nagkomento po si Batangas Representative Leandro sa sinabi po ni ES Recto kahapon na it could be the opposition or Leandro Leviste himself that could be behind the plunder complaints against him. And sabi po ni Leviste, many other individuals from the admin are behind the attacks against him, referring to Recto. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Wala po tayong kinalaman at wala tayong alam kung ano man at saan nanggagaling si Congressman Leviste. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, bago po ang tanong ko, may information na po ba kayo kung ano po ang napag-usapan ni Pangulong Marcos at ni Emperor Naruhito kanina? Ibibigay ko na lang po ang pagkakataon na yan kung meron pong dapat na isa publiko ang ating Pangulo sa kanila na pag-usapan. So si Pangulo na naman po ang ating tanungin sa kapihan. Okay. Ma'am, gaano po kahalaga itong pagbisita ni Pangulong Marcos para sa pagpapatibay po ng strategic ugnayan ng Pilipinas at Japan? Una-una po, isang karangalan na po sa ating bansa, sa Pangulo, ang maimbitahan ng bansang Japan, ng gobyerno po ng Japan. Isang karangalan po ito. At pinapalakas po nito ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Maliban po dyan, marami pa po mapag-uusapan. Nandiyan na po yung tungkol sa security, maritime, and economic matters. Marami po itong madadala na magiging pabor sa atin, sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga investments, yung mga pagninegosyo sa ating bansa. And of course, sabi nga natin, makakatulong din po ito para sa ikagaganda ng both countries, ng bansa ng Pilipinas at ng Japan. Sinabi po kasi ma'am ng Department of Foreign Affairs na may mga kasunduan po. Masisiguro po ba ng Malacanang na ang mga kasunduang ito ay direktang makikinabang po ang mga ordinaryong Pilipino? Opo, at yan po malamang ang ibibigay na good news ng ating Pangulo sa kapihan. Last na lang po ma'am, inaasahan po ba na mas palalakasin pa ng Japan ang suporta nito sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea? Opo, nararamdaman po natin yan at alam naman po natin na ang mga mamamayan ng bansang Japan ay napaka-honest at kumbaga ay napaka-professional pagdating po sa pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon. At kayo rin po, kaninang umaga ay naramdaman niyo po yan. Salamat, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. USEC, the president's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the president bothered at all by these numbers? Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam. Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. So kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng
ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. May gagawin po bang adjustments ang Pangulo sa kanyang governance? Because by the term itself, satisfaction rating, baka ho kung ano man yung ginagawa ng Pangulo ay hindi nakakarating o hindi nararamdaman ng mga tao, hence the low satisfaction rating. Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials in the nationwide survey. So naniniwala po tayo na nararamdaman ng ibang mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran or hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. But still, ang mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan. Salamat, Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalalim ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, inilunsad ng Department of Tourism, Department of Migrant Workers, at Intramuros Administration ang Pasyal Pamilya Program ng pamahalaan. Ang programa ay isang linggong heritage program para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya na nag-aalok ng libreng guided tours sa iba't ibang aktibidad sa Intramuros. Layunin din ito na mabigyan ng makabuluhang oras ang mga OFWs kasama ang kanilang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, ang programa ay bahagi ng pagdiriwang ng National Migrant Workers Day tuwing Hunyo 7 or June 7. Tatagal ang Pasyal Pamilya hanggang May 31 at bukas sa lahat ng OFWs at returning migrant workers. Maaari silang magsama ng hanggang 4 at makakuha ng libreng entrance at guided tours basta maipakita lang na ang kanilang valid overseas employment certificate o ang kanilang OWA membership IDs. Isa pa pong announcement. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si To Lam, leader ng Partido Komunista ng Vietnam at Pangulo ng Bansa para sa 2 araw na state visit mula May 31 hanggang June 1, 2026. Mahalaga ang pagbisita dahil ito ay kasabay ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng kanilang strategic partnership. At ito rin ang unang state visit ng isang party leader ng Vietnam sa bansa. Inaasahang tatalakayin 2 leader ang pagpapalakas ng kooperasyon sa kalakalan, depensa, seguridad sa pagkain, edukasyon, turismo at ugnayang pangmamamayan. Ang Vietnam ay nananatiling tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia at patuloy na lumalalim ang relasyon ng 2 bansa. Kabilang ang planong pagbubukas ng Philippine Consulate sa Ho Chi Minh sa 2026. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay may disiplina, may pagmamahal sa kapwa, pagpapalaki sa pagka-Pilipino at higit sa lahat ay may paggalang sa batas at kultura ng ibang bansa habang pinapanatili ang sariling pagkakakilanlan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.